praise and worship kasi kulang nga po yung mga tutugtog, yung kakanta. Kaya dalangin po namin, O Diyos, sa mga darating na panahon, ikaw po yung tumawag, ikaw po yung pumili na gagamitin mo po mang-gitara, mag-instrumentalist, kakanta po para sa iyo. Tulungan mo po kami, O Diyos, na itong buong bagong taon to, 2026, Panginoon, ikaw po yung maghari sa buhay po namin, sa bansa po namin, sa mga pamilya namin, sa mga negosyo, trabaho, yung iba po sa pag-aaral. Ikaw lamang po talaga ang tunay na makakatulong po sa amin. Kaya tulungan mo po kami na isama ka po namin sa lahat ng antas ng buhay po namin, sa araw-araw na buhay po namin. At nawa masimulan din po namin itong January na yun nga po sa pakikinig ng salita mo sa pamamagitan po ng araw-araw na pagbabasa po namin ng iyong salita. Para araw-araw po meron ka pong instruction sa amin, meron kang kuminsan babala, kuminsan meron kang warning, kuminsan meron ka pong instructions. Ama, ikaw lamang po talaga ang maasahan po namin. Kaya lahat po ng pagkatao namin, lahat po ng hanap buhay namin, lahat po ng ministry namin, negosyo namin, trabaho namin, anuman po, O Lord, na ibinigay mo po sa amin na pinagkatiwala mo. Tulungan mo po kaming maging mabuting katiwala nga po. At pangalagahan po namin ang kalusugan namin, ang buhay namin, para patuloy po namin itong may handog sa iyo bilang handog na patutuo, buhay na patutuo, at bilang handog na paglilingkod nga po sa iyo. Samahan mo po kami, ikaw po yung mangusap sa amin. Ingatan mo po kami sa anumang distraction, pagkus o Diyos. Kahit na po yung sound system namin maging maayos po, huwag mo pong hayaan na hadlangan po yung mensahe mo nga po. Salamat po Diyos sa iyong pag-ibig. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Good morning po. Kompleto naman po yung mga daliri natin. At, patuloy po dito tayo sa ECF, no? Bagong taon. Ito po yung ating first Sunday ng bagong taon natin, no? At Happy New Year. At sino po dito yung nakatapos din? At nakapagsimula na rin po ng Bible reading natin. No? Doon po pwede po tayong humingi ulit doon kay Pastor. Meron pong ginawa siyang bagong printout po ng pang 2026 naman po natin, January. At patuloy po yung ating pinag-aaralan, ito pong sa Book of Acts. No? At medyo iba na to kasi bagong taon eh. Hindi, ganun pa rin po yun. No? At yung nakaraan po nating pinag-aralan, yung inaliping babae galing po sa Acts chapter 16 to 18 at maalala po natin doon meron tayong dalawang karakter po ng babae. Yung isa nga po naalala natin doon yung isang inalipin at yung pinalaya, no? Inalipin po sa spiritual at yung isa naman po yung pinalaya dahil sa kanyang pananampalataya po. At kaya ito po yung ating naging baon nung nakaraan po, no? Na magkaroon o muna ng pananampalataya kay Jesus, then agad-agad makakalaya sa demonyo o sa pagkakaalipin sa demonyo. No? At ngayon naman po ang ating pag-aaralan, yung kaligtasan sa pangalan ni Jesus. At karugtong lang din po ito nung nakaraan na manggagaling naman sa Acts chapter 16, chapter 16 verses 18 to 31. No? Tayo po tumayo para magbigay respeto at galang sa pagbasa po ng salita. 19. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito: nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila.
Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila. At pinaghuhubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos sampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang anoy-anoy, lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay at patakbong pumasok at nang nanginginig na nagpapatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambayanan." Amen. At tayo po manalangin. Ama, patuloy po Panginoon, maraming salamat po sa pribilehyo po na sa dami-dami po ng tao na pinili nyo. Ay kami po ngayon yung nandito na pinili nyo po na para po makarinig po ng inyong salita. At Ama, patuloy nyo po, samahan nyo po kami sa araw po nito at kayo po yung mangusap sa puso't isipan namin nang sa gayon po. Hindi lamang po sa ngayong araw namin ito maintindihan, because mabaon po namin hanggang sa pag-uwi po namin. Ama, samahan niyo po kami sa araw po na ito. Kayo po yung manguna. Ito po sa dalangin namin sa Panginoon po Jesus. Amen. Pwede po po. So, maalala po natin dito, no? Isa po sa mga sample po ng pagkaalipin. Katulad po nung sinabi po ni Pope Francis Leo XIV. Ito po yung latest po na Pope ngayon, no? Kung maalala natin. At ang sabi niya po dito na si Mary daw po ay hindi siya kasama para sa pagbabayad ng ating mga kasalanan. So alam naman po natin na si Jesus lang po, o si Jesus itself, o siya lang po mismo ang naging para sa kabayaran po sa ating mga kasalanan. At siya lang po yung talagang qualify, no? Wala nang iba. At alam naman din po natin nung mga nakaraan na ito pong Jesus Plus, ito po yung hindi pwede, no? Na alam po natin ang Diyos po natin ay seloso, no? Hindi po pwedeng Jesus plus Mary, hindi po pwedeng Jesus plus Santo Niño, Jesus plus Papa, Jesus plus Mama. So ito lang po ang alam natin na si Jesus lang po. Kaya nga sabi niya, ako ang daan, katotohanan, walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko lamang. No? Kaya alam po natin na hindi po pwede. No? Kaya maganda po yung naging comment po doon ng Pope. Kaso medyo kulang pa, no? Kulang pa na sana sinabi niya po na si Jesus lamang, no? Si Jesus lamang po yung pwede nating maging siya lang po yung ating nakapagbayad ng ating mga kasalanan, no? At sa katulad nga po nung sa 18, balikan lang po natin ng konti. Marami ng araw na ginawa niya, iyon kaya nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, "Iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan." At noon di lumabas ang Espiritu. So naalala po natin ito nung nakaraan. Dito po natapos yung message po ni Pastor, no? At naalala natin yung nainis. Yung pagkainis po dito ni Pablo ay yung inis po na naaawa, no? O nagdadalamhati. Na yung nagkakaroon po siya ng care. Nagkakaroon siya ng care na gusto niya mawala sa pagkaalipin. No? Gusto niya mawala sa pagkaalipin yung babae na nakikita niya. No? So, kaya
Ngayon po, ang ating pag-aaralan, yung kaligtasan sa pangalan ni Jesus at meron po tong 6 na puro B at saka P. 6 na points na una, bunga ng pagsunod. Pangalawa, bunga ng pag-uusig. Bunga ng pagpupuri. Bunga ng pagkaligtas. At bunga ng pagkalakas ng loob. At bunga ng pananampalataya. No? At makikita po natin ito sa ating mga binasa po kanina. So una na po natin yung bunga ng pagsunod. Sa 19, nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at tinirap sa mga may kapangyarihan. So dito makita po natin yung sinunggaban at saka kinaladkad. Makita po natin dito yung karakter po ng naka-encounter po nila Pablo at Silas. No? Na, syempre ito po, malamang ito yung amo po ng babae na natanggalan po ng parang produkto nila. No? Kasi ang binibenta nila dito, yung pagpapagamot ng pagpapagaling niya nga na galing sa demonyo. No? At ang galit din yung tao. At ito po yung sinasabi natin na sa una nating points na bunga ng pagsunod ay katulad po sa ginawa po ni Pablo at Silas. No? Na alam ni Pablo na dumating na po siya sa point na napagkainis. No? Yung pagkainis na nagkaroon po siya ng care dun sa babae na gusto niya nang matanggal sa pagkaalipin. No? Yung pagkaalipin po sa demonyo. No? At alam po natin na kapag ito po yung ginagawa natin sa pagsunod po natin sa Diyos, ay hindi po tayo susunod sa agos ng mundo. No? Baliktad po. Pabaliktad talaga yung ating direction. Kaya malamang sa malamang katulad po ng ginawa sa kanila, sinunggaban, kinaladkad, wala na pong court, no? Wala na agad parang sana kung sakali, kung normal na tao lang sila, nilitis muna, no? Bago kinaladkad, bago sinaktan, bago pinahirapan, no? At dito makita rin natin na isa sa maalala po natin bilang isang mga Kristiyano na dapat walang kung mapapansin po natin na walang kumukontra. Walang kumukontra sa buhay natin. O yung paghihirap po ba o pighati. Medyo magtaka po tayo, no? Kasi kung wala pong kontra o walang hirap sa buhay po natin dito sa mundo, ang kasama po natin noon demonyo, no? So naalala po natin ang mundo, prinsipe po ng mundo ay demonyo. So kung hindi niya po tayo ginugulo, ginagambala, ibig sabihin gusto niya yung ginagawa natin. No? Gusto niya yung ginagawa natin. Kaya, sige, okay yan. Diyan ka lang muna. Stuck ka lang sa ginagawa mo kasi gusto ko yan eh. Diba? At anong gusto niya po yun? Yung 3 gusto niya? Magnakaw, pumatay, manira. No? At kung alam niya po yung ginagawa natin na yun, ay yun ang ending. Hindi niya tayo kukontrahin. Hindi niya tayo gagambalain. No? Hindi niya tayo gagambalain. Pero kung alam niya, hindi yun mangyayari sa atin, doon siya magagalit. Katulad po ng ginagawa kay Pablo at Silas. At kaya nga po sinabi sa John 15:19, kung kayo'y taga sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya't napupuot sa inyo ang sanlibutan. So ito po yung alam natin eh. Nahabungan ng pagsunod natin. Dahil sa pagsunod natin, alam natin na mapupuot talaga. Hindi lang mga tao, mapupuot kahit yung mundo, pero alam mo yung haharangan tayo. No? Sa mga ginagawa natin na kung alam natin, yun ang tama. No? Kaya sa bunga po ng ating pagsunod, sigurado po at alam nating mangyayari yung ating pong susunod na points na bunga ng pag-uusig. No? Na alam po natin, kung alam po natin itong pag-aaralan natin ngayon, madali po nating malaman o mahuli po yung sequence ng pangyayari po ng buhay natin. Na alam natin, pag tayo po'y sumunod, nagsimulang sumunod,
dadating na po yung pag-uusig. No? At ito yung, tingnan po natin yung pag-uusig. Kaya nga sabi sa 20, iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuro nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinagahagupit. Pagkatapos sampasin ng paulit-ulit, isila'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. At pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. So dito makikita po natin yung mga ginawa sa kanilang pag-uusig. No? Doon po sa mga unang verse, meron yung paratang. Paratang na alam naman natin hindi totoo o kasinungalingan. No? At sa pangalawa, yung pananakit at pamamahiya at pagkulong. So ito po yung ating bunga ng pagsunod na malalaman natin, maalala natin pagka tayo po ay dumating na sa time na sumunod-sunod. Gusto na nating sumunod eh. Gusto na, on fire na po yung excitement natin, yung desire natin, yung kagustuhan natin sa pagsunod sa Kanya. Dadating po yung mga ganito. Mga gantong sakuna, mga gantong pag-uusig. No? At ito po yung cause of following Jesus. No? Ito po yung sabi nga nila parang katulad po nung kahit ako po nung una po akong Kristiyano na naramdaman ko po ito eh. No? Na may tanong ako, bakit po bakit nung mas lalo akong naging active, mas lalo akong nahirapan? No? Meron pong ganun na question eh. Kasi nga po, kapag naging active ka na, lalo ka nang sumusunod, hindi mo po ginagawa yung agos ng mundo eh. Hindi ka na nakikisama. No? So lahat po, kalaban na natin. Lahat. Halos lahat kalaban na natin. At sa una po, talagang, kahit ako po nadanasan ko, mahirap talaga. Mahirap. Pero, pagka po ito ay napamuhay po natin, alam niyo po yung sarap na ganito pala yung buhay. Na buhay na sanang tinuturo sa atin ng Diyos. No? At katulad po nung lagi po sa ating tinuturo din ni Pastor, yung partnership po natin kay Jesus. No? Na gagawin po natin kung ano yung kaya natin. No? Naalala po natin, kaya naman nating hihingi tayo ng financial, pero kaya naman natin magtrabaho. Di ba? So, gagawin po natin yung mga kaya natin. Gagawin natin gusto natin pumunta ng simbahan, kaya naman natin maglakad. Di ba? So, ito po, gagawin natin yung mga kaya natin. Pero, ito po yung partnership natin kay Jesus. No? Partnership natin kay Jesus, gagawin niya yung mga di natin kayang gawin. No? At pagka sinuri niyo po talaga yun, baka yung kaya natin gawin, wala pang 1% eh. No? Sa kayang gawin ng Panginoon. No? Yung pong simpleng, kaya po nating huminga. Simple lang po yun, kaya nating huminga. Although, hindi natin kayang maglabas ng oxygen para makahinga tayo. No? Doon pa lang po, kung alam po natin yun, yung pa lang po yung mapupuno na ng pasasalamat. No? Pasasalamat yung puso natin na kahit po sa simpleng bagay na yun, maalala natin na lahat nanggagaling pa rin po sa Kanya. Kaya yung bunga po ng pag-uusig dito po sa kwento nila Pablo at Silas ay alam po natin na kung tayo po ito, sa pangyayaring ito, alam niyo po yung gagawin niyo na natin lahat ng paraan. No? Habang inuusig tayo, pinahihirapan tayo, gagawa tayo ng paraan. Pero dito po kila Pablo at Silas, ang ginawa po nila ay nagpuri sila. No? Kaya tingnan po natin kung ano yung ginawa nilang pagpupuri. Kaya sabi sa 25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno
sa Diyos at nakinig naman ang ibang mga bilanggo. So imagine niyo po yun, no? Nasa loob po sila ng kulungan. Nasa loob sila ng kulungan. In spite na ang gawin po nila sana, syempre, bilang tao, kahit ako po, ay humanap ng paraan paano makakalabas. Pero ang unang ginawa po nila, nanalangin at umawit. No? Na makita po natin dito yung karakter po ni Pablo at Silas. At sumunod din po yung mga bilanggo. No? Na-imagine niyo po yun, na hating gabi, habang sila po ay nagpe-praise, nag-worship, nanalangin, nakikinig naman po yung mga bilanggo. So alam natin yung bunga ng pakikinig po, di ba? Bunga ng pakikinig. Kaya nga sabi po sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So higit sa lahat po, yung uunahin natin ang Diyos. No? So katulad po sa ginagawa po natin, kung mapansin nyo nga po, medyo maraming space No? Marami pong space ngayon. Pero alam nyo po, napakapalad natin ngayon. No? Kasi sa dami-dami po ng tao, tayo po yung binigyan ng pribileyo ng Diyos na makarinig po ngayon ng salita niya. No? No? Kahit po yung iba, meron pa po dyan galing sa Cavite, narinig ko po kanina, na ang layo po ng pinanggal. Kami po kahapon galing pa ng Mindoro. No? At dumiretso po kami dito, wala pa po kaming halos tulog. Dumiretso po kami dito sa simbahan para makapag-practice po. No? Na yun po yung hinihingi ng Diyos sa atin. Na unahin muna natin siya. No? Unahin muna natin siya sa lahat. Purihin ng Panginoon. At sa pag-una po natin sa Kanya, yun nga po, ang sabi niya, at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko. Pero, first thing first, unahin muna natin siya. No? Katulad po ng ginawa nyo, inuna nyo muna ang pagsisimba. No? Kaya nga po, sa atin, sa kanyang pagpuri, nagkaroon po ng bunga ng pagkakaligtasan, pagpagaligtas. No? So makita po natin dito sa 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga nakatanikala. So dito, makita niyo po isang naisip ko lang din po ito nung kagabi, na binuksan po ng Diyos yung nakalag po yung kanilang tanikala. No? Ito po, yung tanikala po, yung pong time na yon, yung parang kadena. Sa atin po sa modern age, posas. No? Na nakakabit po yun sa kanila. O pwede rin po sa paa. Tapos, ang ano po dito, no, binigay ang pwede naman gawin ng Diyos, makalag lang sana. No? Pero nakita niyo po dito, ang ginawa niya, lumindol muna ng malakas at nayanig. Na isa po sa maalala natin, na gumagawa po ang Diyos ng miracle para sa mga unbelievers o hindi pa naniniwala sa Kanya. At ito po yung isang proof niya na ginagawa. No? Kasi kung matanggal lang yung tanikala, baka pwede pang magduda sila No? Matanggal lang Pero ang ginawa niya po muna, pinalindol niya muna. At malakas na yanig, naramdaman po nila yon lahat. Kaya makita po natin dito na sa bunga po ng kanilang pagpupuri, no? Na sila po ay naligtas. No? Si Pablo at Silas. At yung kaligtasan po na yun, hindi lamang po sa kanila No? Naalala niyo po, hindi lang po para sa atin. Hindi lang po para sa atin. Maring tayo ligtas na. No? At naalala niyo po, nakarinig din po yung mga bilanggo. No? At hindi lang po yun yung bunga ng kaligtasan na para kay Pablo at Silas. Pati po yung mga kasama nila. Kaya nga po, makita po natin dito sa susunod na point sa bunga ng pagpapalakas ng loob. No? Kaya,
sa 27, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. So syempre, nakita po ng bantay, yung bantay po nila sa kulungan, nawala na yung mga yung mga nakagapos, di ba po? At syempre, ito po, nagkaroon na siya nawalan po siya ng pag-asa. No? Nawawalan na siya ng pag-asa na, syempre, kahit kaysa naman mamatay siya sa parusa, mamatay siya sa pagpapahirap, ang gusto niya, patayin niya na lang yung sarili niya. No? Para mas mabilis. Kaya sabi niya dito, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Tubig po. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Kaya sabi po sa 29, humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpapatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. So nakita po natin dito yung bantay na wala na pong pag-asa. No? Wala na siyang pag-asa. Na, syempre, yun nga po, katulad po ng sinabi natin kanina, kaysa patayin siya sa parusa dahil sa kasalanan niya, pinili niya na lang na kunin yung tabak niya para patayin yung sarili niya. No? Kaya, makita po natin doon na, doon po, tuwing-tuwing na po talaga tayo. Thank you. So makita po natin doon na wala na nga pong pag-asa yung bantay po, no? Kaya ito po yung isang mga nagagawa po, no? Una na nagpuri po sila. Una po yung sumunod at yung bunga po ng pagsunod nila, sila po ay nagpuri, no? At yung pangatlo po natin, sila ay nagpuri. Yung pagpupuri po nila na yun, nanalangin sila, umawit, nagbunga po yun ng kaligtasan. At hindi lang po para sa kanila yung kaligtasan na yun. Kung maalala po natin, no? Yung kaligtasan po na yun, hanggang dun sa mga nakarinig po sa kanila. At nagbunga rin po yun nagpalakas po ng loob, no? Na parehas po sa atin. Parehas po sa atin na kung patuloy pa rin po tayo na mamumuhay bilang Kristiyano. Kahit pong sabihin natin, alam niyo po yung simpleng pagpunta natin ng simbahan. Alam niyo po yung nagkakaroon ng question. Kahit po sa amin, yung mga kapitbahay namin sa Caloocan. Alam niyo po yung nakikita niyo sa sarili nila, yung parang may question. Saan kaya pumupunta yung mga yun? No? Na nakikita po nila bilang pamumuhay, bilang isang Kristiyano, na kahit po sila, maaaring mapasama po, no? Mapasama, pwede po tayo makapagpalakas ng loob, no? Kaya nga po, at bunga na po ng pagpapalakas ng loob, pwede pong magkaroon ng pananampalataya yung makakarinig po sa atin at makakita po ng ating ng buhay, no? Sa bunga ng pananampalataya po na yun, sabi nga po sa 30, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? So, ito pong bantay na natatakot po kanina, no? Ay nagkaroon na po ng pagdududa o pag-question. Mali po yung pagdududa. Pag-question po, no? Na nagtanong sa sarili na ano yung dapat kong gawin? Kasi nalaman niya po na hindi pa pala siya walang pag-asa, no? Meron pa pong pag-asa sa buhay niya. No? Kaya nagtatanong na po siya ngayon, ano po yung dapat kong gawin para ako'y maligtas? Kaya sabi sa 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambayanan. So maalala po natin dito yung pananampalataya. No? Sumampalataya na yung katulad po ng pinag-usapan natin kanina, na si Jesus lamang po, no?
At medyo i-ano ko lang po ng konti, no? Singit ko lang po ng konti. Naalala ko po yung ginawa po ni Tatay Romulo, no? Last week po. Romulo Libradilla. Na isa po to sa paraan po ng pagpapalakas ng loob natin, no? Bilang Kristiyano. Na yung kaaway niya po, imbis na hindi niya pansinin o gawan niya ng masama, pero ang ginawa po ni Tatay, nilapitan niya, binati. No? Na kahit mas mahirap po para sa kanya. Na isa po sa mga sample po natin na makita na bilang Kristiyano, ay ito po yung pwede nating pagparehasan po ng ginagawa natin. No? Kaya, yung pananampalataya po ay ito po yung pinaang susi, no? Pananampalataya na kay Jesus lamang, no? Hindi po pwedeng madagdagan, hindi po pwedeng Jesus plus Buddha, hindi po pwedeng Jesus plus Mary, no? At ito po yung ating 6 na points na kaligtasan sa pangalan ni Jesus na sa atin pong pagsunod, magkakaroon po ng alam natin yung pag-uusig sa buhay, no? At least dito po malalaman na natin na ready na tayo. Kung kailan po yung time na tayo po ay na gusto na nating sumunod talaga. Alam natin dadating po yung pag-uusig. Yung pag-uusig po na yun, pepikiin po tayo nun eh. Akala nyo po, ang ginagawa po ng demonyo, naalala nyo po yung 8 out of 10, no? Ang 8 pong sasabihin ng demonyo sa atin, 8 po na yun ay tama, no? So ang mangyayari po, yung 2 na sasabihin niyang mali, parang magiging tama na po sa paningin natin. So yun po yung ginagawa ng demonyo, na sa pag-uusig niya, akala natin minsan, hindi natin mapapansin, no? Na alam natin dito, maganda malaman natin, sa bunga ng ating pagsunod, merong pag-uusig. At bunga ng ating pag-uusig, imbis po na tayo ay gumawa ng sarili nating paraan. No? Katulad po ng ginawa ni Pablo at Silas. Ang ginawa po nila dito, nagpuri. Nanalangin, umawit, kahit wala naman naputukan sa atin, no? No? kahit pagod, yung iba galing sa biyahe, inuna pa rin magsimba. No? At kaya nga po dun sa pagkatapos po na magpuri si Pablo at Silas, alam naman natin po na sila po ay nagpupuri dahil alam na nila yung kaligtasan. Pero dahil po sa kanilang pagpupuri, kahit yung ibang mga tao po na nakapaligid sa kanila, yung mga bilanggo, nagkaroon din ng kaligtasan. No? Dahil narinig nila yung pag-worship o pagsamba po nila Pablo at Silas. At doon po sa atin, parehas po sa atin yun, no? Na sa ginagawa po natin, hindi lang natin namamalayan, nasasama na rin po natin yung iba. No? Kaya po, sa ginagawa po natin na yun, nagkaroon po ng kaligtasan, magkakaroon din po ng pagpapalakas ng loob. No? Na akala natin dati, ito lang yung buhay. Akala natin, ito yung tama, ito yung tunay na kasiyahan. No? Pero hindi pala. Kung malalaman po natin yun, nandito pala sa Diyos na si Jesus yung tunay. Yung tunay po na kasiyahan. Kaya, at yung sa ating pagpapalakas ng loob, pagka narinig po yun ng mga kasama natin o nakita po yung buhay ng mga kasama natin, magkakaroon din po sila ng pananampalataya. No? Katulad po ng ginawa ni Pablo at Silas itong time na to. No? Kaya tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo po na sa dami po ng tao ay kayo po yung mga tinawag nyo para makaparinig po ng inyong salita. Ama, patuloy Panginoon, samahan niyo po kami sa araw po nito. At wag niyo pong hayaan na umuwi po kami ng zero. Kundi Panginoon, makauwi po kami ng punong-puno po ng inyong salita. At Ama,
Samahan niyo po kami sa araw po nito. Kayo po yung manguna. Ito po samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Handa po natin ang puso natin para sa Holy Communion. Ah. Kuya Joel, matatapon. Dito. Meron. Sino? Hindi, nandun si Jezreel. Apat. Ang